Ibalik niyo ang aking mga ginto. Mga kapitbahay, kayo ang kumuha ng aking mga ginto. Mga lapastangan kayo. Ibalik niyo ang aking mga ginto. Hindi sa inyo yan. Kaya pala may narinig akong tunog ng barko. Dumaan ang barko at ikinarga ang aking mga ginto. Mga giliw kong taga-subaybay, totoo kayang may nawawalang isang barkong ginto? Ang kwentong ito ay bunga ng isang imahinasyon, isang malikot na kaisipan lamang ng tao. Subalit ang kwentong ito ay maaring mangyari kanino mang tao. Ating subaybayan at pakinggan para malaman natin kung ano ang nangyayari nga sa isang barkong ginto. Habang naglalakad si Jesus, napadaan siya sa bahay ni Mang Berto. Ano na naman kaya ang ikinagagalit ni Mang Berto? Nagdadaldal na naman patungkol sa kanyang gintong nawawala. Makauwi na nga nang matanong kay Lolo Ingo kung anong nangyayari kay Mang Berto. Bakit ganun na lang kung magagalit? Wala naman siyang kausap. Nagsasalitang mag-isa doon sa kanyang kubo. Sus, saan ka ba nang gagaling? Gala ka na naman ng gala. Siguro nang huhuli ka na naman ng gagamba. Lolo, galing ako sa may taniman natin. Napadaan ako sa kubo ni Mang Berto. Sinong Berto na yan? Yung bang bahay nila ay sa tabing sapa? Ano ngayon ang naririnig mo sa kanya? Lolo, nagdadaldal na naman. Nawawala daw po ang kanyang ginto. Isang barko ang sinasabi niyang ginto. Apo, naaawa ako sa kalagayan ni Mang Berto. Noong araw, kasama pa niya ang kanyang pamilya. Napakasipag ng taong yan. Marami siyang mga tinatanim na gulay. Ganon ba, Lolo? Bakit nagkakaganyan na siya ngayon? Mula noong nag-iisa na lang siya sa buhay, marami na siyang mga sinasabi. Hamot ating pupuntahan si Mang Berto. Sige, Lolo, puntahan natin. Umalis na nga ang maglolo. Pinuntahan nila si Mang Berto. Apo, huwag ka na lang magsalita. Ako na lang ang kakausap kay Mang Berto. Sige, Lolo. Berto, kumusta ka naman diyan? Ikaw pala, Ingo. Mabuti naman ako, Ingo. Kumusta naman ang mga tanim mo, Berto? Ito, mga tanim ko, basta na lang binubunot. Ninanakaw ng mga kapitbahay ko. Saan mo ba itinanim yung mga pananim mo? Dito lang sa may tabing sapa. Umalis lang ako kahapon. Pag-uwi ko, wala na. Sana man lang, kumuha man lang ng mga bunga. Ang ginawa naman ng mga kapitbahay ko, binunot. Mga walang hiya talaga mga kapitbahay ko. Berto, kagabi napakalakas ng ulan. Oo nga, malakas ang ulan. Tingnan natin, Berto, ang mga halaman mo kung talagang totoong binunot. Ayan, Ingo, nakikita mo yan? Wala na. Malinis na. Nako, hindi ninakaw o hindi binunot ang iyong mga halaman.
tinangay ng malaking agos ng baha. Di ba't umulan kagabi, Berto? Di mo ba napansin? Pag-uwi ko, munot na. Wala na akong nakikitang halaman. Ano ba yan, Berto? Hindi ninakaw, hindi nilapastangan ang iyong mga halaman. Tinangay ng malakas na agos ng baha. Hindi umiimik si Berto sa sinasabi ni Mang Ingo. Patuloy na kinakausap ni Mang Ingo si Berto hanggang sa napadako sila sa usapang gintong nawawala. Berto, kumusta naman ang mga ginto mo? Ingo, hindi ko na nakikita ang mga ginto. Papaano mo naman nasabi may marami kang ginto? May bahay ngang maganda wala. Alam mo, Ingo, kung hindi lang ninakaw ang aking mga ginto, meron na akong magandang bahay. Kaya plano ko, aalis na lang muna dito. Kung hindi lang ninakaw ang aking mga ginto, bibili ako ng maraming sasakyan. Lahat ng kaibigan ko'y bibigyan ko ng sasakyan. Talaga, Berto? Matagal na tayong magkakakilala, Berto. Kilalang kilala na kita. Saan mo nakuha ang ginto? Hindi ko nasasabihin sa iyo yan, Ingo. Baka pati ikaw nanakawin din ang mga ginto ko. Sino naman ang iyong suspect na nagnanakaw ng iyong mga ginto? Wala nang iba. Wala na akong ibang suspect, kundi yung mga nakakakilala sa akin na nakakausap ko patungkol sa gintong hawak ko. Berto, hindi kaya isang imahinasyon mo lamang ang mga ginto? Pinayuhan ni Ingo si Mang Berto na wag masyadong isipin na siya'y nag-iisa na lamang sa buhay. Berto, ito ang tandaan mo. Lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, Berto. Habang buhay ay may pag-asa. Oo nga, Ingo. Kapag ka nakuha ko lang ang mga gintong ninakaw sa akin, bibigyan kita, Ingo. Maraming ginto. Berto, hindi ko na iniisip yung mga bagay na panlupa. Ang mahalaga sa akin ay ang aking kalusugan. Ang mahalaga sa akin ay ang aking relasyon sa aking pamilya. Relasyon higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Berto, pakatandaan natin, huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa para magiging maganda ang ating pakikitungo sa bawat kapwa-tao. Sus, uwi na tayo. Umuwi na nga si Lolo Ingo at ni Sus na kanyang apo. Pagdating nila sa kanilang bahay, nagtanong na naman si Sus sa kanyang lolo. Lolo, ano ba talaga nangyayari kay Mang Berto? Apo, ang nangyayari kay Berto, bunga ng isang imahinasyon. Gustong-gusto niyang magkaroon ng kayamanan para bumalik sa kanya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kalagayan ni Mang Berto ngayon, kawawang kawawa.
siya na lang mag-isa sa buhay na ito. Kaya apo, kapag ikaw ay nagkaroon na ng pamilya, mahalin mo ang iyong pamilya, mahalin mo ang iyong mga anak, mahalin mo ang iyong asawa. Sa hirap man at sa ginhawa, hindi ka iiwanan ng iyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig sa maiksi kong kwento. At kung nagustuhan ninyo ang aking mga kwento, huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po.